Lucid TV production. Your only island TV channel. So, thank you po, Ma'am Miriam. So, have you noticed ba na ang common denominator sa mga insights and learnings na shinare ng ating mga speakers ay social responsibility comes with treating others kindly. So, that only means na social responsibility is a shared commitment. So, everyone, we all have a role in making our society a better place. So, para po mag-share ng reflection regarding sa mga learnings na nanggaling sa ating speakers. So, may we call on Ma'am Barbette, asawa po ni Sir April, to share reflection po. Walang bias to. Magandang hapon sa ating lahat. So, I was tasked by our City Information Officer, Ma'am Andrian Lim, to give a reflection and to lead the open forum. So, siguro yung general na reflection po sa narinig ko po, I have been active po sa caravan ng good governance. Siguro doon yung nakikita yung pagmumukha ko po. And I'm so happy na ito pong apat na speakers natin, they are very supportive po sa programa ng ating city na good governance because one of the important things po ng faith po is it is reflected po ng ating responsibilidad. And isa sa ating responsibilidad is yung maging hindi nonchalant. Yung pray tayo sa Panginoon, kay Allah, pero wala tayong ginagawa sa community. Hindi po yun. So, narinig natin from different angles po, from the Protestants, from the Catholics, from the Islam, same lang po talaga. Kung talaga palang ginagawa natin, wala nang pag-aaway-away na nangyayari. Hindi na stress yung ating security personnel. Wala nang binabantayan yung ating mga security personnel ng pag-aaway-away. So, isa sa pinaka familiar, I'm sure, ang lahat ng religion is itong sinasabi na pure religion. For me, pure religion, wala siyang pangalan. Ang pure religions, katulad ng sinabi sa James 1:27, pure and undefiled religion is those who are loving the orphans, widows, the afflicted, and the brokenhearted. Yun ang totoo talagang religion. So kung hindi natin yun magagawa, siguro magtanong-tanong tayo sa ating mga sarili. Are we really faithfully obeying God? May pananampalataya po ba talaga tayo? O tsa-tsa lang yun. Sabi nila, parang tsa-tsa lang yun, pray-pray tayo, Friday man yan, Saturday man yan, Sunday man yan, pero wala tayong pakialam sa ating society. So, isa din sa idinidiin namin sa aming good governance caravan is, isa din sa ating role sa social responsibility natin is to choose the right leader. Hindi po ito pangangampanya, but it will all start from there. Sabi nga ni Ma'am Dedet, no, kung hindi correct at right yung mga leaders natin, kahit ang dami pa nating advokasya sa ating mga relihiyon, kahit pa ang dami nating programa, bawat relihiyon, hindi natin yun magagawa pag hindi tayo suportado ng ating government talaga. So, I think the word that we will learn this afternoon and we will ibabaon natin is yung synergy, yung interconnectedness, yung partnership ng lahat ng relihiyon, ang partnership nating lahat para tungo sa isang mabuti at mapayapa at magandang society. I think lahat naman tayo nangangarap na ganun yung ating community. Pero hindi lang yun natin ibigay sa kamay ng ating mga religious leaders. Hindi din natin yun ibigay sa kamay ng ating mga leaders, sa political leaders, nasa kamay din natin yun. Every one of us should do our part of the puzzle to have a better community someday. So yun lang po, and we are open right now ng mga reflections din. Baka may mga iba din kayong reflections. Sinong gustong mag-share? Willing po tayong makinig.
Siguro nandito yung ating mga good governance na mga speakers and secretariats din. Salamat sa pag-attend. Baka may iba pang gustong mag-share ng reflection. Ano yung na-learn natin this afternoon na pwede nating ibaon sa ating mga daily lives pag uwi natin? Baka may reflection dyan sa ICC. Baka may reflection tayo dyan. Anong update? Di ba? Ito si Sir Noor. Baka gusto niyo pong mag-share ng isang reflection. Kasi parang gusto naming makinig yung anong reflection from the ICC local chapter. O, di ba? Sige po, may mic. Hello po. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Regarding po about sa fate of the social responsibility, I would like to ask for Asad. Okay, question ito. Sige po. About sa responsibility po as the family. Also, I'm a breadwinner of my family. Siyam po kami magkapatid. Ako po yung bunso. So, also time, ako po nang ngayon sa mama ko. Also, nag-aaral po ako. And then, sometime na hindi ko nagagawa yung responsibility ko sa family ko because of the, na-focus ako sa, maraming bang, napapressure ako natin. Sige. Maraming responsibilidad. Actually, ang tinatanong ko po tungkol sa paano po tayo na parang hindi po para sa akin to, para malaman ng iba na kung paano tayo magbigay ng responsibility as a child, as the son anak na tayo ng nanay natin, kung paano tayong gagawa ng responsibility. Paano maging responsible na anak? Yes po. Okay, so may I ask Doc Satar to answer and also Ma'am Dedet. Isang sa voice ng babae at sa lalaki. So we will ask Professor first to answer. Thank you. May asawa ka na? Wala pa po. Wala pa. Hindi, nakakatuwa lang. Could you imagine ikaw yung bunso, pero kayong breadwinner, di ba? Magandang tularan actually. Congratulations. Noor. Sa Islamic teaching na sinasabi, the next entity that you give importance to God is your parents. Yun yung Kaya in fact, you cannot be a good Muslim unless you love, respect, and serve your parents. May kasabihan ng Propeta Muhammad, peace be upon him, kung sino man na lumaki o kaya naging old ang kanilang parents at andoon ka, tapos hindi mo binigay ang iyong services sa kanila at ikaw ay namatay, papasukin ka ng hellfire. Magaganon ka lagi yung responsibilidad sa parents. So in that way, ang tanong mo nga is, paano ka makapag-serve sa iyong parents? Honestly speaking, kahit ibigay mo pa ang buong mundo, hindi mo masiservice yan ang iyong parents. Sa Islamic point of view, gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin bilang isang anak. Kung papaano, halimbawa, always happy ang iyong parents. Isa yon dapat. In any way possible. Pero meron lang siyang sinasabi nating limitation. Limitation in the sense, kahit parents mo pa siya, kung ang inuutos naman sa iyo ay labag sa kautusan ng Diyos, that is not possible. According to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Huwag mong sundin kahit sino pa man ang magsabi sa iyo kung ito ay labag sa kautusan ng Diyos. Kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ganung bagay. But ang conclusion niyan is, sabi ko guys, kahit ano pang gawin mo, hindi maging co-equal yung sinasabi mong matutumbasan mo ang iyong parents. Hindi po natin. Only God, Allah subhanahu wa ta'ala, ang pwede magbigay sa kanya. Kaya yung parents naman,
malaking gantimpala din on the day hereafter. Halimbawa, it was said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ija mata ibni Adam in kata amaluhu illa min salatin." Lahat tayo pag namatay na, disconnected na tayo sa mundo. Pastor, yung charity natin wala na. Pag namatay na, wala na. Yung lahat ating mabuti, lahat yan wala na. Pagpatay ka na. Except one of the three things. Isa sa mga tatlong bagay na yung waladun salih yad'ulahu. Yung mabuting anak na palaging nagdarasal sa kaligtasan ng kanilang mga parents on the day after. Isa po yon. So, pangalawa, waladun salih yad'ulahu, ilmun yuntafa'u bih. The knowledge that you have earned and learned at saka dapat ipamahagi mo rin sa mga tao. Sadaqatun zariyah and the continuous flowing charity. For example, magpapatayo ka ng bahay para sa lahat. Isa yon. Magpapatayo ka ng moske. Magpapatayo ka ng madrasa. Gagawa ka ng kalsada. Kahit sinong dadaan dyan, kahit animals, you will be rewarded by God Almighty. So itong tatlong bagay na to. Yon po. So I hope satisfied si Brother No sa ating answer. Okay. Thank you. So thank you, Professor. Thank you, sir. Let's hear also from Ma'am Dedet's point of view. Ah. Meron kaming 10 commandments. At isa doon sa 10 commandments is honor your father and your mother. I think the honoring is more of what is it that you can be better as a son to your parents and to the society. So, ibig sabihin, ano ba yung pwede kong magawa para maging, yun na, sabi ni Professor, maging masaya. Maging masaya ako at sila. Kasi at the end of the day, kahit ano po ang turuhan ng mga magulang, ang mga magulang gusto lahat maganda para sa kanilang anak. Walang magulang na hindi gusto na maganda ang sa kanilang anak. Pero ang magde-decide at the end of the day is the child. Is the child. Kahit gusto ng magulang mo makatapos ka ng pag-aaral, pero kung ikaw mismo ayaw mo mag-aaral, hindi yun napipilit. Kaya lang, nagbibigay ng heartache sa parents mo. Kasi they want you to have a good future. You did not honor ano yung mga gusto nila. No, so yun lang ang masasabi ko. At the end of the day, mga magulang, pwede lang magsabi kung ano gusto nila. Pero your child is not your child. Sabihin ko, yung child na yan, lalaki din yan, may sarili siyang pag-iisip. Regalo yan ng Diyos sa inyo. So as a gift, no, you have also, ano nga yung ang gift? Inaalagaan. Na yung gift, meron ba kang regalo na tinatapon mo lang? 'Di ba? You appreciate it. And then at the same time, you take care of it. Kasi kung regalo, 'di ba, maghingi sa'yo, ang ganda ng blouse mo. Sabihin mo, hindi, regalo lang kasi ito sa akin eh. 'Di ba? Ibig sabihin, binibigyan natin ng halaga. So kung yan ay regalo sa iyo, bigyan mo ng halaga. At ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng sapat na grasya. Thank you. Ang ganda. Okay na ba? Parang nasatisfy naman sa answer, no? Yes po. So, thank you so much. Sa mga gustong magtanong dyan, baka may follow-up. Yes po. May follow-up. Regarding po sa ano po, actually, kanina po hindi ko nasagot yung gusto mong i-reflection kasi Okay. automatic na po ako nag-answer kasi wala na din time kasi mag-iftar po kayo mamaya para mag-prepare. So, ang tatanungin ko sana po about sa responsibility, kung kapag kinasal ka na, tapos example, may kuya ako na kinasal na, after that na kinasal siya, mapuputol ba ang responsibility na bilang anak sa nanay niya? Kasi, di ba? Kasi karamihan sa atin ngayon, the more is the child, na kinasal na sila, pero ang responsibility na bilang anak, andun, nakasalalay sa asawa nila.
Aba. Sige, Gusto mo na bang mag-asawa? sinong gustong Sige. sumagot? So fair kasi yung ma'am kasi as ako as kapatid nila, ako ang pag-take ng responsibility all. Hindi kasi kaya yon. Dapat yung akin, alam ko po yon na as a charge, responsibility natin talaga buhayin ang nanay natin. Pero ang akin lang, gusto ko po ma-express sa mga kaibigan ko na malaman nila kung paano po marinig maganda. din ng Yes, iba. po. So, Okay. mauna daw si Pastor. then Sige, ako. Pastor Ronald. Ken, good afternoon, no? Ang ganda ng tanong na yan. Kasi kung minsan, pag may asawa ka na, parang nakaligtaan mo na rin. Yung actually, hindi man actually, sabi nga nila, responsibility pa ba ng mga anak na, of course, matanda na yung mga magulang nila, tapos wala na rin sila sa kanilang magulang. No? Sabi pa nga nila, more than responsibility siguro dapat ipakita natin sa mga magulang. Katulad ng sinabi kanina ni Prof, hindi mo ma-actually, you cannot actually repay kahit ibigay mo ng buong mundo sa ginawa ng nanay mo sa atin. No? Sa ginawa ng ating mga nanay sa atin. Kasi kung wala ang mga nanay natin, wala tayo dito sa mundo. No? Yun siguro. Kasi meron man talaga ganon, kung sa United States ka, at the age of 18, na maging independent ka na. Parang wala na rin responsibility mo sa tatay at nanay mo. Pero sa atin, sa mga Pinoy, iba eh. Hindi yan napuputol supposedly. No? Hindi yan napuputol. Although, yung priority mo ngayon, kasi sa atin naman, di ba? Mayroon sabi nila pag magkasal ka na, living and cleaving and becoming one flesh to your wife. Yung loyalty and everything na galing supposedly sa nanay mo, na-transfer mo na ngayon sa pamilya mo, sa asawa mo. No? Pero doesn't mean na pabayaan mong nanay mo, nangangailangan ng tulong mo, at saka hindi mo intindihin kasi yung prioridad mo, pamilya mo na, hindi yun dapat. Na? Kasi actually, parang as far as the scripture is concerned, sa Ephesians chapter 6, if you read actually verses 1 to 3, ang ganda ang sinabi doon, this is only the commandment siguro sa scripture with a promise na may bonus. Sabi niya nga dito, children, obey your parents for the Lord, in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Ang ganda dito. Pag maging responsible at saka i-respect mo yung father at saka obedient ka na anak at saka ino-honor mo sila as father and mother, it will, as sabi niya, it will bring good to you and it will prolong your life. In other words, may bonus na yun. It may go well with you if you'll obey your parents and honor your parents and you will enjoy long life. Matataas yung buhay mo. Pag hindi mo yan ginagawa, baka igsian ni Lord ang buhay mo. So, parang ganun actually sa scripture, no? So, I would suppose na tuloy pa rin yung, hindi mo man siguro tatawagin yan actually your responsibility. Because I would suppose it's the responsibility of our parents to rear us, to send us to school, and of course, they would pray probably that you will have a better job. Pero out of gratitude, we will always look back and take good care of our parents, most especially in times of need. At saka nangangailangan na sila ng tulong mo, matanda na sila. That's the best thing that you can do. Okay, so may additional? May additional, Pastor. During the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, may isang tao na lalaki, very religious. Then, nung malapit na siyang mamatay, he cannot say, La ilaha illallah. Ibig sabihin, there is none to be worshipped except God. And yet, he was so a religious person. So, dumating yung kwento sa Propeta Muhammad, peace be upon him. He was very sad. Kasi siyempre, gusto niya mapunta sa paraiso ang isang Muslim na yon. May kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah akhiril kalam dahalal jannah. Kung meron isang tao na mamamatay na siya, and the last words na sinabi niya, there is none to be worshipped except God, he will enter paradise. So yun sana ang gusto ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Tinanong niya kung may mga magulang pa ang tao na yon. Sabi nila, ang alam namin, sabi ng companions niya, meron siyang isang matandang nanay. So sabihin,
pinapuntahan niya, sabihin niyo sa nanay, ako ang pupunta sa kanya o siya ang pupunta sa akin, okay lang. Kasi propeta man. Sabi naman ng nanay nung pinuntahan, ano kaya ang problema? Ba't pinatawag ako ng propeta? As a sign of respect, sabi niya, ako ang propeta, ako ang pupunta kasi propeta siya. In short, tinanong siya ng propeta, anak mo ba to? Nakalimutan ko lang yung pangalan. Anak mo ba to? Sabi niya. Sabi niya, yes, O Prophet of Allah. Sabi niya, kumusta ang relationship mo ng anak mo? Sabi niya, he was a very good son, and a righteous son. Nagka-problema lang kami nung nag-asawa na siya. Nung nag-asawa na siya, napabayaan na niya ako. And in that case, medyo na broken-hearted nga sabi natin. Kasi napabayaan nga yung matanda. Sabi ng propeta, ito yung naging dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita ng La ilaha illallah. Then tinanong niya yung matanda. Sabi niya, you need to forgive your son. Sabi niya, oh propeta, medyo nasaktan talaga ako sa kanyang ginawa. 3 times binanggit. Nung 3 times na binanggit, sabi ng propeta sa mga companions niya, kuha kayo ng kahoy. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, susunugin ko dito pa ang bata na to, kaya itong lalaki na to, dahil kung mamamatay siya at hindi hipupurgive ng kanyang nanay on the day hereafter, susunugin siya sa hellfire. Naantig ang nanay, siyempre anak niya. So in that case, sabihin na natin in short, he was forgiven by her mother at namatay siya. Lumabas sa kanyang bibig ang La ilaha illallah at nakapasok siya sa paraiso. So in Islamic point of view, ganun hindi pwede ma-broken-hearted ang nanay mo. Lalong-lalo na pag buhay siya. At sinabi sa Holy Quran, imma yablaghanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kung darating ang oras na matanda na sila, dalawa o isa lang sa kanila, you need to give services to them. And do not say any bad words. Yung the word yung mga nag-e-tayo kung minsan, di ba? Itong matanda, kung ano-anong sinasabi, yung mga ganong bagay, hindi po pwede sa Islam yan. Fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dapat ang sabihin natin bilang isang anak, palaging prayers natin sa kanila. May sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you need to recite this one every day, especially in your salah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. O Lord, please forgive my parents and give them a good services on the day hereafter, tulad ng pag-aaruga nila nang kami ay maliit pa. Ganun po sa Islam. Kaya, yun nga, hindi mo matumbasan ang parents mo kahit ano pang gawin mo yan. Allahu alam bisawab. Thank you. Okay, so thank you so much, Prof. Parang naliwanagan siya. Parang Okay. may follow-up pa talaga. Okay. I just want to clarify po. Actually po, yun po ang reflection ko. Gusto ko lang po ipahiwatig sa inyo In a lahat. form of question. As po tayong anak, hindi lang po ang nanay ang responsibility sa atin. Tayo ding mga anak na responsibility natin, buhayin sila. Kasi kung matanda na sila, wala pong tutulong sa kanila kung hindi tayo. Hindi porket na nakinasal na tayo o na may sariling buhay na tayo ay wala na tayong responsibility bilang anak ng nanay natin. Kaya ang reflection ko is yung po kasi ng title is Faith and Social Responsibility. Kaya ginawa ko lang yung po para lang may idea din ako para ma-share ko ang reflection ko about responsibility as a child po. Yun lang po. Thank you so much. So the next, pwede kong tawagin, isa din to siyang, tawagin ko na talaga kasi parang nahihiya ang lahat. Tawagin ko, isa to siyang leader din sa mga youth organizations dito. Tawagin ko, isa ko din tong kasama sa Good Governance Caravan, si Sir Ishi.
Si Sir Ishi, tawagin ko kasi maibibigay din po siyang reflection. Kasi ito talaga siyang batang to, lagi tong pinopromote niya yung social responsibility natin, mapa sa environment man yan or sa ano. So ano yung mai-reflect mo ngayong hapon na to, Sir Ish? Pwede ka talagang tumayo. Magandang hapon po sa lahat, no. Wala po ako na-prepare na reflection po, no. I think I think wala pa akong but I think I wanna ask something po, no, sa mga speakers po natin. Actually I prepared Question some. din to. Wait lang. Regarding po sa social responsibilities po, no, how should religious leaders guide their communities when political leaders promote violence? Yun po. Talagang napaka-trending. So, ang tanong niya po daw, paano tayong mga religious leaders i-guide natin yung ating mga members when the political leaders are promoting violence. So, di ba kasi dalawa naman talagang kinikilala natin na leaders, yung religious leaders, yung the church and the state po, no, di ba? Parang palagi yan silang mga big figures, yung leaders ng church and leaders ng ating government. So, dito iba-iba, parang nagpo-promote ng violence si political leaders. So, anong magagawa ng ating mga religious leaders? Sinong gustong sumagot? Religious daw. Sabi ni Ma'am Dedet, Pwede ba yung religious. Yung ganon. So, Thank you. siguro we can ask a short from the four of you, mga short answers. So ako Sige nang po. mauna, no? Sige, ikaw na po First mauna, honor Prof. ako, first honor. Sige nga. May isang Muslim scholar, pangalan niya is Sufyan al-Thawri. Sabi niya, "Law anna li da'watan mustajabatan la ja'artuhu lil imam. Fa in salahal imam salahal bilad wal ibad." If I have 100% prayer accepted by God, I will make it to the leaders. Why? When leaders are good, people become good also. Yun. Ibig sabihin noon, una, ang responsibilidad natin ay prayers. Dapat mabigyan tayo ng magandang leader. In the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was said, Allahumma la taj'alin. O God, do not give us alladhi man la yakhafuka wa la yarhamuna wa anta arhamur rahimin. Do not give us leaders those who don't love us. Sinabi yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aside from prayer, yun nga, malapit ng election, no? Hindi naman pangangampanya. Kasi hindi naman ako nangampanya. Ang sinasabi lang natin, you really need to choose good leaders. Yung binanggit natin kanina, just leaders. It is our responsibility. In the Islamic point of view, choosing a good leader is mandatory. Ibig sabihin, may kasalanan ka kung hindi ka pipili ng mabuting leader. At pag nakapili ka naman ng mabuting leader, you will be rewarded. At ang masaklap pa nito, pag nakapili ka ng hindi magandang leader, lahat ng kanyang ginagawa na kasalanan ay kasama ka. Man jaa bisayyati falahu asyru amsaluha. Kung gagawa siya ng kasalanan and it was imitated by other person, kasama po kayo, may share kayo doon. On the other hand, sa positive aspect, kung pinili mo ang isang leader dahil alam mo, andon sa kanyang magandang kwalifikasyon, educationally, spiritually, socially, lahat ng may li, andon yung maganda. Lahat naman ng kanyang ginagawa, you will be rewarded by God Almighty. Ganun po sa Islam. Kaya bawal sa Islam ang sinasabi na rashwa. You know, yung bibili ka ng boto ng tao, bawal po yun sa Islam. Although may mga Muslim na gumagawa. Pero in Islamic point of view,
bawal na bawal po yon. At bawal mo rin ibenta ang iyong boto. Rashwa pa rin po ang tawag. Ito ang palagi nating ginagawa. Sa good governance, dapat kasali yung mga ganitong advocacy, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa aking sarili, sa mosque, sinasabi ko yan. Kahit sino pang matamaan, kahit ang dyan ng mga politician, sinasabi ko. Saan pa? Sa mga lecture, seminars, sinasabi rin. Although yung pagkasabi naman, medyo mild siya. Hindi naman yung insulto. Kasi professor tayo, dapat ano din, di ba? Yung mga ganong bagay. Ganun po sa Islam. Allahu alam bisawab. Thank you. Thank you. Okay, thank you po, Prof. So makinig din tayo kay Sir April Winnie. And then kay Pastor, and then last kay Ma'am Dede. Mahirap yan. Kaya, nagustuhan ko yung kwan sa Islamic view sa choose ng leader. Kasi napaka-importante talaga, yun talaga yung pinaka right way to choose a leader. Prayer, and then yung mayroon pang mga conditional na mangyayari. But for me, for additional lang, yung kahit pinipray mo siya, ang leader, pero doon ako sa yung freedom of choice ba. Hindi natin ma-hold yung mind ng isang tao, even though we are praying for him, even though we are kahit anong gawin natin, pero hindi natin hawak ang mind ng tao. That's why I cannot, as a leader, as a religious leader siguro, pray, I agree, prayer talaga. Pero we cannot say na we can change the mind of that person because he has also the freedom of choice. It is his choice. Pero hindi tayo mag-stop praying. Okay, thank you. And then si Pastor. Hindi naman natin generalize na lahat talaga ng political leaders natin are actually yung mga violente na mga leaders, no? But of course, ganun nga ang question kanina, ano ang dapat natin gawin sa ating mga members sa church? How can we encourage them when in fact, sa kabila, ang ating mga leaders are actually nagpo-promote ng violence, na? Siguro some are actually doing that. Ang una-una, katulad ng sinabi rin ng ating mga kanina, na pa rin na-emphasize ko na may responsibility talaga tayo na ipag-pray talaga natin ating mga leaders. Kasi along the way, magkamali man rin talaga sila. There were times, maganda yung pakitungo nila, maganda yung actually platforma nila, but along the way, nasisilaw rin sila sa pera. At saka magkaroon rin sila ng I just want to know how consistent we are. If we're just praying during election, or probably along the way, ipag-pray talaga natin sila. I remember during the time of actually Estrada that time, no? Yung in-announce rin sila sa sa Malacanang. Ang una talaga conviction ko at that time, siguro I was praying for them. Before sa election, I was praying for the right leader. Nung nandoon na sila nakaupo, nung inalis sila sa Malacanang, I was crying kasi hindi actually naawa ko sa kanila. Pero I was reflecting sa sarili ko, Lord, ginawa ko ba yung responsibility ko that I will continue to pray for my leaders so that they will be guided accordingly? Katulad nga ng they have a choice actually to make, and gano'n naman talaga. But I suppose kung siguro lahat tayo nagpe-pray sa ating mga leaders and we will never forget to pray for them, baka in a way, magkaroon tayo ng better community na ganun ba? That we will have a good leader later on. Pero choices pa rin nila ang sunod. Ang encouragement lang natin sa ating members, how can you encourage them? We will continue to encourage them to pray for our leaders. And mahinahon po tayo, katulad ng nangyayari ngayon, marami na rin, di ba? Kahit si Maas Nur Miswari is even preparing as far as Mindanao at saka yung mga followers niya, ready na daw sila kung anong mangyayari. You can just imagine that. Sa atin naman sa church, I hope and pray, we will not be arming our members, but we will continue na dapat, we will encourage them na maging mahinahon pa rin. At saka ang reflection natin doon, ano kaya ang dapat reaction ko? Will I actually, as a member or even an ordinary person, a godly individual, na i-fuel pa ba natin? Ipaypayan pa ba natin yung apoy? Or probably, the Lord will just mend our hearts as well na mahinahon tayo.
and we will act accordingly kung ano ang nakakabuti sa lahat, no? Especially yung responsibility natin, social responsibility pa naman. Pero darating ng panahon, election na naman, pipili na talaga tayo ng tao na karapat-dapat, no? Yun ang pag-pray natin. Yun lang siguro. Okay, salamat po kay Pastor. Ako na, no? Okay. Ito kasi familiar yung saying, no? It takes a village to change a person. Ibig sabihin, it's not only the role of the religious leader para mabago natin ang ating sitwasyon. Para mabago natin ang pag-iisip ng mga bata or ng ibang mga tao that live, that enjoys violence rather than violence. So, bawat isa may responsibilidad po. Unang-una, kung mga bata yan, makinig po. Ang unang responsibility ay the responsibility of the family, of mga magulang. Kasi yung ating mga religious leaders, part sila, pero sino yung 24 hours na kasama ng bata? Sino yung 24 hours na kasama natin sa ating bahay? Kung hindi yung mga magulang natin, our religious leaders will guide us in the path of peace. They will guide us in the path of goodness. Pero bawat isa po sa atin may role. Kung makita nila yung mga magulang nila na tumatanggap ng pera pag eleksyon, nag-aaway-away dahil wala sila'y bahin or naa sila'y bahin, yung bata, yun ang sina sila ya, Chrissy. So pakilayo to abla. Numa, si ikaw magulang, ganon. Kaya nga sinasabi ko, it really takes a village. Teachers, kita na community, do we have awareness? Whom are we going to vote? It's good for the good governance because we are now talking about what's the role of a mayor, the governor. We are telling them, pero do they know? Do they know anong trabaho ng counselor? Okay, binigyan ka ng nakalukot na 20 pesos sa pangalan nila, yun ang bobotohin ninyo. Yung sa atin is, kung ano man yung ating realities, we are all part of it. We cannot wash our hands. Ang tanong is, ginawa mo ba yung parte mo? Did you do your part? Did you do it well? Did you do it according to your faith? Kaya sa interreligious, dalawang ano po yan, the interreligious, sa self ko muna, before I'll go out. Am I practicing right Christianity, right Catholic? What I am doing is really according to my faith as a Catholic. Before I will tell others what they will say. Or I will tell myself, am I really doing Islam, living Islam in my life before I will go to the different congregations and talk? Because that is the best way to live ourselves according to what we believe. Then it is transparent. Mira ka mo sa'yo, sa ustads, tabibigat si ko mo, Islam. Pero kita Chenebes, Islam or Katoliko, Katulukaliko or Katulukakwan, no? So ang the best is really to live our faith. Because as we said kanina, it's our way of life. Talagang ang ganda ng mga answers, no? So instead of bashing, instead of fighting, mas mabuti pang let's do our part. Yeah. Let's be the change and let's pray for our leaders. Wag na tayo makisaw-saw sa ang dami na pong bashers online. Mai-add po si Yes, Ustad. nagustuhan ko lang sinabi ni Ate Dedet. Social responsibility is everyone's business. Parang ganong sinabi niya. Dapat mag-umpisa po sa atin yan. Which is totoo. In the Holy Quran, for example, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. God will not change yourself, any community, unless you change it yourself.
Ibig sabihin, mag-umpisa talaga sa atin. Si nanay man o si anak man, si religious man, si military man, o kaya si leader man, lahat po. Dapat maging guiding principle po natin yon. Hindi lang po si religious leaders ang dapat gagawa noon. Kasi paano pag namatay na kami ni ng pastor? Wala nang religious leader. Hindi. Lahat naman po. Meron naman daw bago. Pero ang puntos naman doon is dapat mag-umpisa po sa ating lahat. Ganun po. Thank you. Thank you so much. Thank you. May sabi, additional na, just to reinforce the idea, and diba, famous thought nga sabi nila, for evil to triumph is for good man to do nothing. So it's everybody's business. Kung gusto natin ng change, this will start from us. Exactly. Na? Thank you. May question or reflection po? Question. Election. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I just want to clarify po, kasi may naririnig ako, if ustad, bawal daw po mag-politics. Kumbaga, papasok sa politics. Pero sa akin, on my own opinion or perceptions, kung totoong tao ka, siguro hindi bawal. Kasi nagiging bawal lang pag magnanakaw ka. Di ba? Yun lang siguro ang bawal. Kung yung opinion mo na maging ustad ka, na maging leader, na totoo, wala sigurong bawal. Kasi ang maganda doon, if you are a leader, tapos ustad ka, ang galing kasi may budget ka na kung saan mo ibibigay o itutulong o saan mo ibibigay ang tulong. Yun ako naguguluhan kasi nandito na si Ustad. I just want to ask kasi yung Mana ko niya yung grandfather ko is Ustad. Ustad Calvi Tupay. I see. The assemblyman, former assemblyman ng Basilan. Pero yung nakikita ko, parang walang bawal eh. Kung gagamitin mo ang position mo in good term or yung doon sa katotohanan at totoong tao ka, walang bawal eh. Di ba? Walang limit ang pagtulong. Christian or Muslim ka man. Di ba? Kahit nga yung mga United Nations, yung, ang tawag dyan, UNICEF, there's no limitations when it comes sa tulong. So, yun lang talaga yung gusto kong i-clarify kay Ustad na Thank you, totoo ma'am. ba kung Thank you, pa. Ustad ka, hindi ka pwede? Kasi sa akin, parang hindi eh. Kung totoong tao ka, yun lang po. Thank you po. Disclaimer lang muna to ha, Ayan, kasi sige. po, sa totoo lang sa ating mga speakers, wala tayong magre-represent sa Muslim or sa Islam na faith. So si Ustads talaga sa TAR yung aking ipapa-answer nito. Pero hindi naman to na, kasi at the same time, tumatakbo po siyang Vice Governor. So let's hear it talaga from him sa Galing. stand ng Islam. O sige po, Tama. thank you. May kasabihan ang mga scholars. Al-Islamu dinun wa dawla. Islam is both a religion and leadership, management. Prophet Muhammad, peace be upon him, is not only a prophet. He was a good leader, a military leader, a judge, and so on and so forth. The four godly caliphs, Abu Bakar, Omar, Usman, Ali radiallahu anhum, are all, tawag natin, khalifa. Sila yung pumalit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tawag nga natin sa kanila ay leaders, the righteous leaders. Nung naging leaders ang mga to, gumanda ang sitwasyon. Di ba? Nawala ang injustice during their time. Then, na-develop ang Madina, for example. Alam niyo ba, yung unang calendar, according to Islamic point of view, it was during the time of Prophet Muhammad as suggested by Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nagkaroon tayo ng Hijriya calendar during his time. Ano pa? Even yung finance, ngayon ang tawag natin Minister of Finance, it was developed during the time of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. So ang ibig lang sabihin nun is, mali po yung nagsabi na ganon.
Baka ang sinasabi niya, yung modern politics. Sabi ba natin, sa totoo lang, hindi maganda ang politika ngayon. Although very complicated. Complicated in the sense, we cannot blame solely the political leaders, but we need to blame ourselves. Pumili ba tayo ng mabuting leader? Or nagpabili tayo kaya bumawi naman ang leaders natin? Yung mga ganong bagay. Pero kung ang tanong is, bawal ang ustads pumasok sa politika, tingin ko mali yun. hindi po ganon. Ang ano lang is, maingat lang siguro dapat ang mga ustad papasok sa politika. Sabihin na natin ako, I have never been a politician. I was an ustad, a professor, educator, for more than 20 years. Pero ba't ako napasok ngayon? Honestly speaking, ayaw na ayaw ko. More than a year, niligawan ako ni Kong Mujib papasok sa politika. Ayaw ko. Pero, nung tinanong ko siya, bakit ba gusto mo ako mapasali sa politika? Sabi niya, ang agenda kasi natin kung paano magkaroon ng just leadership. Yun yung ano niya. Sabi ko in that way, for example, sabi niya, yung experience mo sa education, mahalaga. Kasi naging undersecretary ako for more than 7 years during his time. Because our time, we concentrated on both educations, Islamic and secular education. The idea is that dapat ang isang Muslim, pag nag-graduate sa eskwelahan ng halimbawa AB Political Science at the same time Ustads, ka-graduate sa madrasa ng isang Ustads at the same time lawyer. Ito yung sinasabi naming back-to-back. Palagi ko po ito sinasabi that someday, somehow, we'll be able to produce a new generation with a new mindset who are equipped with Islamic and secular education, where Islamic values and fear of Allah subhanahu wa ta'ala are entrenched, deep-rooted, and inculcated in their hearts and their minds from the very beginning. Not only in theory, but more so in practice, will become leaders in their own field of specialization. Ibig sabihin, ustads at the same time, professional. Pag naging leader siya, not only politically, halimbawa, education leader, maging superintendent, dapat ustad siya at the same time, professional. Kasi nababalance po niya ang both education. Whereas, kung isa lang, halimbawa, it could be an extreme right or an extreme left. Kasi baka Islam lang ang napag-aralan niya, then he cannot demonstrate it in a present situation. Sabihin naman natin, maging liberals kasi wala siyang alam sa Islam. Kaya ang gusto naming mangyari sa team namin, Team Adri, sabihin natin, both education should be given importance. Kahit sa Saudi, for example, when I was in US studying for my master's in conflict resolution, may mga Arabo na nag-aral sa US. Tanong ko sa kanila, ba't kayo pumunta sa US mag-aral? Pag-aralan niyo secular education, andun ang Islamic education. Sabi nila, ang Saudi ngayon, gusto po nila both education should be given importance. Kaya yung mga anak natin, pag nag-apply sa Saudi ngayon, ang pinaka-the least requirement nila, at least high school graduate ka sa eskwelahan. At high school graduate ka rin sa Arabic. Ganun po yon. So, ito ang nakakonvince sa akin kung bakit iniwan ko yung pagka-professor ko sa UP. Nag-resign ako last July just for the agenda of education, both Islamic and secular education. Yun po. Thank you. Okay, so ang ganda pa sana, no? Parang marami pang question, pero yung time doon sa likod, nagsasabi na talaga silang time na daw talaga. And I think the hunger, the thirst for more dialogue is a manifestation na talagang kulang pa talaga tayo ng mga dialogo na katulad nito. So siguro hindi lang dito, sa mga barangay din, pwede natin tong ma-emulate, pwede natin tong gawin din sa mas maliit na mga organisasyon, sa mas maliit na lugar or sa maliit na parte ng gobyerno so that ma-address talaga. So napaka
ganda ng ating topic this day, and I hope that there would be more interfaith dialogues to promote peace and understanding, and there would be more dialogues like this so that we will work together, we will go and move forward together as one community po. So thank you so much and God bless us all. Okay, no? So, before po tayo umuwi, di ba po binigyan po tayo ng ganito? So, isusulat po natin ang ating mga insights or kahit ano pong gusto nating sabihin regarding po sa interfaith dialogue. Kasi meron po tayong solidarity wall. Since tatlo po yan, so yan po yung mga nakaraang session po natin. So, bale, 3 session yan. Ngayon ang ika-4 at ang last session for this month. So, yun po. Isusulat nyo po kung ano ang masasabi nyo. So, yan po. To extend our heartfelt gratitude to our esteemed speakers for sharing their wisdom and insights, we have prepared a simple token of appreciation. May we call on Ma'am Norhaya for the distribution of the tokens. So, allow me to read the citation first. City Government of Isabela, through the CSWDO and Gender and Development Unit, present the Certificate of Appreciation to Sir April Winnie Baclay for the generosity of time and wisdom to speak on faith and social responsibilities as part of the Purple Wednesday's Interfaith Dialogue Series initiated by the City Government of Isabela in light of the 2025 National Women's Month celebration to advance dialogue as a platform for the realization of a happy and dignified life for all Isabeleños. Given this 26th of March at the JB Dance Hall, Isabela City Hall, Isabela City, Basilan, signed by Mendrian A. Lim, City Information Officer, Noraina Baholoy Asmara, City Social Welfare and Development Officer, and City Mayor City Jalio Turabin Hataman. Also, with the same citation, this certificate of appreciation is presented to Pastor Ronald Paulino. Next po, certificate of appreciation is presented to Ma'am Miriam L. Suasito. Certificate of appreciation is also presented to Dr. Alzad Santar. May we call on din po Doc Nujum. So anyway, before po kayo umuwi, didikit nyo po yung card. Ididikit ba? Okay. Ibigay nyo na lang po sa mga staff dito. So, yan, ito po pati yung para sa solidarity wall po. So, para po sa ating closing remarks, may we call on Ma'am Shane Swaling po. Huwag po muna kayo umalis, may photo opportunity pa po tayo. Saglit na lang po talaga.
once again po, Ma'am Shane Swaling from CIO po for her closing remarks. Assalamualaikum. Happy Sabela. Buhay pa ba ta? Isa pa? Hala, grabe si Madam. Okay, so, hindi na masyadong mahaba yung remarks. Pasasalamat na lang siguro sa inyong lahat, no? On behalf of the City Information Office and GAD Office headed by Ma'am Mendri Ann Lim, syempre, pasasalamat sa ating mga participants. Uy, palakpakan nyo yung mga self nyo. Kasi napakaswerte, hindi po lahat nabibigyan ng opportunity para makapag-attend ng ganitong session. Di ba? May natutunan ba? Wow. O so lahat ng mga natutunan natin, baunin natin yan and i-share natin sa ating mga families, no? Sa ating mga friends. Ayan. And syempre, pasasalamat din po sa ating mga speakers, si Sir April, si Dr. Alzad, and si Pastor Ronald. And of course, ang nag-iisang babae, si Ma'am Dedet, no? Si Ma'am Miriam Suasito. Ayan. And sa lahat po ng naging part po ng ating Interfaith Dialogue Series from Session 1 to Session 4, congratulations! Palakpakan natin ang ating mga sarili! Grabe, napaka-successful. Kung babasahin niyo po yung ating solidarity wall, matatouch kayo dyan. As in. Kaya, I hope, no, sa pamamagitan po ng Interfaith Dialogue Series, mas pag-isahin po tayo, kahit hindi man po pare-pareho yung ating mga pananampalataya. No, na magkaisa tayo bilang mga Isabelenyo. Okay, thank you so much and good afternoon. So, photo opportunity po muna. Group photo po muna. Group photo po muna. So, bale, tayo na lang po tayo. Ay, sir, mag-compress na lang po. Compress na lang po. Din. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat. Isa TV Production. Your only island TV channel.